Hindi ito war zone, pero di pwedeng ilarawan ang bayan ng Sagbayan nang hindi ginagamit ang salitang ito. Kahit saang direksyon ako tumingin, mga palatandaan na lang ng dating Sagbayan ang tanaw. Sabi ng mga eksperto, katumbas ng 32 atomic bomb ang puwersa ng lindol na yumanig sa Bohol. Sa itsura pa lang ng mga bahay, oo nga, mala Hiroshima ang dating. Iba't iba ang address ng magkakatabing bahay na ito. Pero pagkatapos ng lindol, di mo na alam kung saan nagsisimula at nagtatapos ang bawat ari-arian. Wala na kasi mga pader na naghihiwalay sa kanila. Actually, hindi mo na alam kung bahay ito, shop o ano man kasi wala, kalat-kalat na lahat. Kita mo yung kisame, yung bubong, pader, may tiles pa doon, merong ref, merong kalendaryo, may balikbayan box, may vase. Tapos amoy parang patay na ewan na... Kung giyera man ito, wala nakapaghanda sa pagdating ng kalaban. Ang mga probinsya ng Cebu at Bohol ang napuruhan ng lindol. Unang sinabi ng PHIVOLCS na nasa 2 kilometro timog silangan ng bayan ng Carmen sa Bohol ang epicenter. Pero binago nila ito at sinabing sa Sagbayan pala. Sa tindi na nangyaring pagyanig, ultimo munisipyo ng bayan parang hinagisan ng bomba at pinasabog. Walang natira dito. Parang ito na lang pintuan natira. Tapos lahat bumagsak na. Oop. Parang di naligtas pumasok dito. So ito yung public assistance desk, sabi dito. Tapos makikita mo itong yung mga pictures nitong mga dating mayor. Tingnan mo to. Yun na lang yung parang palatandaan na dati munisipyo pala to. Kasi kung titingnan mo, parang isang malaking guho na lang eh. There. Gumawa sila ng bagong munisipyo dito. Tapos, may kanya-kanya sila. May LCR post office, may vice mayor. Tapos, kung tingnan natin to dito. Ito yung office ni mayor.
Kita nyo kahit na gumuho sila, ay nakatirig pa rin yung bandila ng Pilipinas dito. Tapos pag tinignan mo, dito sa loob, yung opisina ni Mayor, parang dating opisina lang, nilipat lang mula sa taas. Nandito yung table, mga leather na upuan nandito pa rin. Tapos yung mga typewriter, yung mga nasalba nila dun sa guho. Walang lugar sa Bohol na pinalagpas ng lindol na to. Kahit lumayo ka sa syudad, kahit dito sa bundok, nangyari din ang bangungot. Dito sa barangay Anonang sa Inabanga, pagkatapos ng lindol, nakita na lang ng mga residenteng hati na sa dalawa ang bukid nila at ang isang bahagi mas mataas na kaysa sa kabila. Ayan, yung ano na yan ng palayan, ito lang talaga ang kalibil niyan. Ito, Oo. yung slant ng... Hindi ko naintindihan kasi pag tinitingnan... Nasa kusina lang si Menesia nang yumanig ang buong Inabanga. Isa siya sa iilang tao lang na nakakita ng mismong pag-angat ng lupa habang nangyayari ang lindol. Nasa labas lang kasi ito ng bahay niya. Pag habang gumaganyan, sabi ko, wag malikot yan. Sabi, yung bata ko isang dyan eh. Akala nyo? Akala ko, nag-ano-ano siya sa akin, nagbiro. Sabi ko, bigla naman lang gumaganyan. Pag ganyan, gumaganyan, takbo. Sabi ko, takbo tayo, hindi, dito kami lumabas. Nung paglabas ko talaga. Pagtakbo mo, ikaw lang o kasama ng bata? Sabi ko, sumunod ka, hindi, kasi, lindol to, lindol. Sabi ko, ganyan. Sabi, pag ganyan ko, yan ang nakita ko, tumaas talaga. Tinatawag ko tong kapatid ko, nang dyan sa baba, nag-igib ng tubig. Sabi ko, ano nangyari sa lupa? Kumikilos, parang may buhay. Sabi ko, tingnan mo. Hindi talaga siya nakinig sa akin. Nung nakinig na siya, nung umiyak na talaga ako, sabi ko, tingnan mo lupa, ano nangyari dyan? Sabi niya, ha? Uy, ano ba nangyari dyan? Sabi nitong kapatid ko, ano ba nangyari dyan? Maganyan na talaga kami. Tapos, Kumukulo daw ang lupa. Parang gusto silang kainin. Gumapang silang mag-ina papalayo at hindi na lumingon. damo-damo. Tapos, talagang gapang-gapang kami. Bakit po kayo gumagapang, ba't hindi nyo na lang nilakad? Kasi ma'am, parang nalalasing ka na matutumba talaga sa lakas. Ganyan din ang mga naglabasan sa iba't ibang bahagi ng Bohol. Mga malalaking bitak sa gitna ng mga kalsada. Mga butas o sinkhole na napakalalim at hindi nila agad maipaliwanag. Pero sa lahat, pinakamahaba ang bitak na nakita sa Inabanga. At tumatagos pa ito palabas sa ibang bayan. Na doon. Tuloy-tuloy hanggang sa kabila. Pero hindi nila agad pinansin tong crack na to nung lumindol. Kasi sa buong Bohol naman nagkalat. May mga guho dyan, may mga sinkhole. Nung may napadpad lang ng mga scientist dito, mga geologist, sila yung nakapansin na parang, teka, iba yung itsura nito dun sa ibang mga crack, sa ibang lugar. So nagdala sila ng gamit. So doon na nila na-realize na hindi lang to basta guho. Ito mismo yung fault at dito mismo nagsimula yung lindol. Dito, sa ilalim ng mga paako, unang gumalaw ang lupa na naramdaman hanggang Cebu at iba pang mga karatig probinsya. Ni hindi ko maisip kung gaano kalakas na pagyanig ang naramdaman nila. O gaano katinding takot siguro ang naranasan ng mga taga-Inabanga. Kundi sila binisita ng mga scientist at pinaliwanag na hindi na mauulit ang ganong klaseng lindol sa mahabang panahon, baka wala nang bumalik sa Inabanga. Pero nang unti-unti nang matuto ang mga tao, ang dating takot naging pagkamangha. Biglang naging tourist attraction na ang Inabanga.
Napakaraming tao na ang gustong makakita at mahawakan ang bitak kung saan nagsimula ang lahat. Malayo kayo napuntahan, sir? Pati si Menesia, unti-unti nang nagkakaroon ng lakas ng loob na bumalik sa bahay. Sinusubukan niyang gumawa uli ng tinapay at dinadaan na lang sa biro ang takot niya. Ano yung pangalan? Linog. Faultline Bake Shop? Faultline Bake Shop. Ayun o, may mga bitak eh. Parang Faultline Quick bread. Sa aming pagbabalik, Oops. Medyo madulas. Anong nangyari? After the earthquake, ayan na siya. karaniwan na araw lang dapat ang October 15, 2013. Lilipas ng hindi matatandaan. Para sa mga taga Bohol, walang nag-akala na habang buhay nang tatatak sa kanila ang araw na ito. Ang pagtanda sa araw na ito makikita hanggang sa bundok ng Sagbayan papunta sa kanilang waterfalls. Ang sasalubong, mga putikang damit na nakasampay. Ito na lang ang na-recover ng mga rescue team sa 5 batang pinangangambahang natabunan ng mga bato noong tumama ang lindol. Oops. Medyo madulas. Yung ulan. Puro putik na dito eh. Ilang linggo na naghanap ang mga rescue team sa talon. Pati ang mga nangungulilang kamag-anak ng mga biktima, araw-araw pumupunta para magsindi ng kandila at manalangin na sana makita pa nila ulit ang mga bata. Pero itinigil din ang paghahanap dahil din sa peligro ng aftershocks. Na unti-unting tinitipak ang mga bato sa waterfalls. Mga paboritong pagkain at laruan ng mga bata ang iniwan na lang ng mga magulang na di inakalang ang simpleng pag-oo sa tanong ng mga bata kung pwede silang maglaro at maligo sa talon ay ang maling sagot pala. Anak ni Prima ang dalawa sa mga biktima, sina Jess Marvin at Meme Jane. Paulit-ulit niya raw tanong ay kung paano ba magluksa kung walang bangkay na pagluluksaan. Iwan ko kung hanggang kailan ako makatanggap na wala na sila hanggang ngayon kasi parang buhay sila eh. Kasi wala namang ebidensya na patay na talaga sila. Kasi wala namang, oo nga, mayroong damit, eh wala namang katawan. Miss na miss ko sila eh. Hanggang ngayon, bago ako matulog, hinihingi ko sa kanilang lima na sana kahit sa panaginipan lang magpakita sila. Eh wala pa rin eh. Kahit magparamdaman lang. Wala. Para kay Prima, hanggang pag-alay na lang ng bulaklak sa waterfalls ang pwede niyang gawin. Puno ng sigawan ng mga tao nung tumama ang lindol. Pero mas nakabibingi ang katahimikan sa waterfalls. Wala na ang tawanan ng mga bata. Parang takot na ang mga Boholano sa sarili nilang komunidad. Kada bitaw ng aftershock, parang binabalik silang lahat sa araw ng lindol. Pero kung maraming nagtatago at nanginginig, may mga tao namang tuwang-tuwa sa nakikita nila sa lupa. Yes, ang galing. Measure. Sila ang mga batang scientist ng FIVOLCS o
of Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang trabaho nila, hanapin ang fault line at sundan kahit saan ito gumapang. Kami talagang gumagawa ng active fault sa Pilipinas. So basically ito yung first time na nakita namin yung ginagawa namin ay nakita namin in actual. Tapos nung dumating tong earthquake na to, parang wow, ito pala yung ginagawa namin. Dati parang nasa libro lang. Nasa libro. Tapos ngayon nakikita namin in actual experience na yung ginagawa naming mapa, ito na pala yun. So nakakatuwa kasi at least yung ginagawa namin meron palang katuturan. 2.72. Hindi agad nakita ng PHIVOLCS ang fault na ito ng unang lumindol. Akala nila East Bohol Fault ang gumalaw dahil yun lang ang nasa mapa nila. Ilang araw pa ang lumipas bago nila nahanap ang bagong litaw na North Bohol Fault sa Inabanga. So sabi ng mga tao, ano siya talaga, pathway siya. So dito dumadaan yung mga kalabaw. Itong daan na to. Tapos after the earthquake, ayan na siya. So itong block na to, tumaas siya vertically. Yung malalim na part na yon, doon lumulublob yung mga kalabaw. So ngayon, nahihirapan na silang bumaba. Yung nature, di ba? Parang ang galing ng nature. Yung paano yung topography natin ngayon para sa isang earthquake na bago niya yung landscape natin. Alam din nilang takot na takot pa rin ang mga taga Central Visayas dahil sa bagay na ngayon lang nila naranasan at hindi pa nila maintindihan. Pero yan naman daw ang papel ng mga scientist, ang pag-aralan ang mga bagay na nakakapagtaka para mapaintindi sa lahat. Kahit kailan magkakaroon ng ganyan sa Pilipinas. Hindi lang ito, sa susunod baka meron na namang ulit na malakas. So dapat natuto tayo sa lessons na nakuha natin dito sa earthquake na to. Nang makilala ko ang mga scientist, nasundan na nila ang 3 kilometro ng North Bohol Fault at hindi pa lumilitaw ang dulo ng bitak. Iniwan ko sila sa gitna ng bundok. Malayo pa daw ang lalakbayin nila. Sa aming pagbabalik, Ito yung dating Loon Church, centuries old na itong Loon Church. So pinupuntahan to ng maraming mga turista. Dagat na to dati. Underwater ka na dapat ngayon, pero dahil dito sa lindol, tingnan mo. Tatlong segundo. Yan lang ang tinagal ng lindol. Maiksing oras kung tutuusin, pero napakahaba para sa mga nakaranas. Wala pang 1 minuto, pero napaguho ang mga simbahan sa Cebu at Bohol na siglo na ang itinanda. Ang Chocolate Hills na simbolo ng Bohol, kinain ng lindol na parang takam na takam ubusin ng mga tourist site sa probinsya. Matapos magiba ang Abatan Bridge at magkabitak-bitak ang mga kalsada, mga motorsiklo na lang ang pwedeng makapasok sa bayan ng Loon kung saan matatagpuan ang kanilang simbahan. Ang Church of Our Lady of Light na higit 200 taon nang nakatayo. Yun ay bago lumindol. Welcome to Loon. Tingnan mo. Ito yung dating Loon Church, centuries old na itong Loon Church. So pinupuntahan to ng maraming mga turista, pero tingnan mo to. Ito na yung Loon Church ngayon. Parang walang natira, talagang napulubos yung Loon Church. Hinarangan na nila to, nilagyan ng
police line kasi dahil sa mga aftershocks pa rin nangyayari, baka bumagsak daw to. Kaya tingnan mo yung mga tao dito na sila pumunta. Dito na sila nag-set up ng mga tents nila. Ang mga Tagaloon na nawala ng bahay dahil sa lindol, sa simbahan nagpunta. Kanya-kanyang tirik ng tent, wag lang umuwi dahil sa takot sa mga aftershock. Imagine mo nakatayo lahat yan. No? Tapos, wala. Oo, lahat. Tingnan mo yun, no? Parang nakalambitin na lang yung mga rebulto nakatayo dito dati. Pero kahit sa gitna ng guho, may milagong nakita ang mga deboto. Ito yung Our Lady of Light na nahukay nila dito sa guho ng simbahan. Nahanap ito parang malaking himala sa kanila. Kasi halos walang galos. Kita mo parang yung mga ibang nasira, nilagyan lang nila ng scotch tape. Dito nila ginagawa yung misa ngayon na nakuha nila. Pinatag man ng simbahan pero hindi natinag ang pananampalataya ng mga deboto ng Our Lady of Light na sumugod pa sa Loon para magtirik din ng tent para sa kanilang ina. Maging si Mama Mary, parang evacuee. Marami daw pong naiyak kung nakita yung simbahan. Kayo po ba? Ganun din? Sentimental din malaking daanan nila. Parang alam namin na third biggest yun sa Philippines. Opo. 33 segundo lang ang lindol, pero napaluhod ang lahat. Marami ang kumapit na lang sa pananampalataya para kahit papaano may saklay sa gagawing pagbangon. Malapit lang to dati eh. Kaso tinan mo yung wasak yung tulay. So, walang choice si mga tao kundi tumawid gamit itong mga bangka ng mga mangingisda. 10 piso kung tao ka lang. Pag may motor, 150 daw. Binasag ng lindol ang lahat ng tinuturing nilang pangkaraniwan. Nabago lahat ng mga nakasanayan. Iba naman yung makikita natin. Nakikita tayo ng landslide, sinkhole, buong bahay. Ito, tingnan mo. Bagong landmass. Dahil yan sa lindol. Pababa, bumuhos pa ang ulan na dagdag problema sa mga Boholanong nawalan ng bahay at ng mga mangingisdang kailangan na ngayong lakarin ang lugar na dating binabangka. Nakapunta na ako sa ganito dati. Kasi itong buong coastline ng Bohol, ganito yung nangyari. Pero iba pa rin yung feeling eh. Yung alam mong itong nilalakaran mo. Dagat na to dati. Underwater ka na dapat ngayon. Pero dahil dito sa lindol, tingnan mo. Siguro halos 1 kilometer yung layo nun. Tapos tingnan mo itong mga bakawan. Ito kailangan para mabuhay sila. Submerged. Kahit yung dulo nila nasa ilalim ng tubig. Pero hindi ko alam kung ano pang mangyayari dyan. Sabi ng mga mangingisda, yung dating coastline nandun. Kaya tinan nyo yung mga bangka nila. Nakaangat kasi umaabot daw dun yung dagat. E nasa na tayo ngayon? Nandito na. Patay na starfish, oh. Ayun po, huli niyo po yan. Nasa laot si Christopher nung tumama ang lindol. Pinanood niyang niyayanig ang bayan niya mula sa maliit niyang bangka. Bukaw ang dagat. Naman bukaw niya. Tapos, Kung ano yun, ang sakadyan ba, nana ba? Tumutong magkaban, linog. Ito nga, ulit na rin kay delikado man. nung pumalaot kayo, galing kayo doon. Oo, Pagbalik nyo, ingani na. galing po kayo sa laot. Reklamo naman ni Nedo. Parang pati isda natakot ng lumindol. Kumonti na ang huli nila mula noon. Dire po kung nasaan tayo, gaano kalalim na po dito? Kung magtakong dagat agad ito eh. Dito na. At ngayon,
Paano po nangyari? Pag linog man mura maging atras diri ang dagat. Gaano kabilis po? Sug magbaha man. Gabaha kaingon dito. Sa bilis ng pag-angat ng lupa, ni hindi na nakatakas kahit mga isda. Libo-libong isda raw ang inabutan ng mga taong nagtutundagan dito. Balde-baldeng isda daw ang napulot ng mga residente noong araw na yun. Gustuhin man ng mga taga-Maribohok o hindi, itong bago nilang dalampasigan, kailangan na nilang tanggapin na ito na ang bagong itsura ng bayan nila. At habang buhay nang nagbago ang Bohol na dati nilang kilalang kilala. It's nobody's fault. Yan ang biro na madalas marinig sa Bohol ilang araw matapos ng lindol. Sino nga ba naman kasi ang pwedeng sisihin? Sino nga naman ang marunong maghanda para sa pagdating ng mga bagay na akala mo imposible? Gaya ng pagbagsak ng mga antigong gusali. Pag-angat ng lupa sa harap ng mata mo at paglitaw ng mga bagong dalampasigan. Sinundan namin ang dinaanan ng lindol dahil gusto sana namin makita kung paano nagsimula ang ganito kalaking trahedya. Pero may nadiskubre kami sa dulo ng lahat. Hindi lang pala mahalaga kung saan ka nagsimula. Minsan, mas importante pa kung paano ka magtatapos. Magpapadala ka ba sa takot o tatayo para harapin ang mga susunod na pagyanig? Iiwasan mo ba ang mga pagbabago sa paligid? Yakapin ito bilang bahagi ng buhay. Nagbago na ang Bohol at kahit kailan, hindi na ito babalik sa dati. At napansin man nila o hindi, nabago rin ng lindol pati mga Boholano at ang lahat ng taong nakaranas ng pagyanig na 400 taon pa bago maramdaman uli. Biru-biruan lang pag sinasabing it's nobody's fault. Pero ang totoo, pag-aari na ng bawat Boholano ang lahat ng alaala at aral na pwedeng mapulot sa lindol na to. This is Bohol's fault. Puwera biro. At habang buhay na itong magiging bahagi ng kwento nila